Nang gabing iyon, ilang tao ang bumagtas ng daan patungong bundok ng Olibo. Si Jesus, kasama ang kanyang mga alagad ay pumunta sa Getsemani. Ito ang pook na madalas palipasan ng gabi kung sila ay nasa Jerusalem. Para sa mga alagad ni Jesus, tapos na ang maghapon at ibig na nilang matulog. Subalit, may mahalagang sadya si Jesus. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban, kung kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad na dumito muna, at siya'y mananalangin sa dakong doon. Isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo na sina Juan at Santiago. Tigib ng hapis ang puso ko na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at mapagpuyat sa akin. Ama ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na to. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Talaga bang hindi kayo makapagpuyat? Nakasama ako? Kahit isang oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang wag madaig ng tukso. Ang espiritu ang nakahanda, ngunit mahina ang laman. Ama ko, kung hindi may aalis ang sarong ito nang hindi ko'y inumin, mangyari nawa ang iyong kalooban. Natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na pinagkanulo ang anak ng tao sa mga makasalanan. Tayo na. Narito na ang magkakanulo sa akin.
Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas, na isa sa 12. May kasama siyang maraming tao na may dalang mga tabak at mga pamalo. Galing sila sa mga punong saserdote at sa matatanda ng bayan. Bago pa sila dumating doon, ibinigay ng taksil ang ganitong hudyat. Ang halikan ko ang siyang ating pakay. Takpin niyo agad! Magandang gabi po, Guro. Sino ang hinahanap ninyo? Si Jesus na tiga Nazaret. Ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito. Panginoon, mananagana po kami! Itago ninyo ang inyong mga tabak! Ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak din mamamatay. Hindi ba ninyo alam na makahingi ako sa Ama ng higit pa sa 12 batalyong anghel at ipadadala nito agad? Ngunit, paano matutupad ang mga kasulatan na nagsasabing ito'y dapat mangyari? Takpin siya! Tulisan ba ako? At naparito kayong may dalang tabak at mga pamalo? Araw-araw ay naroon ako sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit ngayon ay panahon na ninyo at kadiliman ang mamamayani. Dinala nila si Jesus sa bahay ni Caifás na punong saserdote. Dooy nagkakatipon ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan. Samantala, ang mga punong pari at buong Sanhedrin ay naghahanap ng maling paratang laban kay Jesus upang hatulan siyang mamatay. Ngunit wala silang nakita kahit na maraming humarap na sinungaling na saksi laban sa kanya. Sa wakas, may humarap at nagsabi, Sinabi ng taong ito, nagigibay niya ang templo ng Diyos at muling itatayo ito sa loob ng 3 araw. Wala ka bang may sasagot sa mga paratang na ito? Laban sa iyo. Iniutos ko, sabihin mo sa Diyos na buhay, ikaw ba ang Kristo na anak ng Diyos? Kayo na ang nagsabi. At sinasabi ko sa inyo, di magtatagal ay makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos at dumarating na nasa alapaap ng langit. Ito'y kalapastanganan si Diyos. Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Narinig niyo na ang kanyang sinabi. Ano sa palagay ninyo? Nararapat siyang mamatay! Kristo, walaan mo sino ang umampas sa iyo. Dalhin siya kay Pilato upang do'y makatulog. Samantala, si Pedro ay naroon at siya'y nakilala ng isang alilang babae.
Kasama rin ni Jesus ang taong ito! Hindi ko alam yung sinasabi mo. Ang taong ito'y kasama ni Jesus na taga Nazaret. Hindi ko kilala ang taong iyon. Tunay ngang kasama ka nila. Halata sa iyong pananalita. Sinusumpa ko. Hindi ko kilala ang taong iyon. Naalala ni Pedro ang winika sa kanya ni Jesus. Bago tumilaw ang manok, ay itatatwa mo akong maikatlo. Si Pedro ay tumangis ng buong kapaitan. Panginoon ko! Panginoon ko! Patawarin niyo po ako. Lubos ko pinagsisisihan ang aking nagawa. Ako'y nabalot ng takot at ika'y kinahila. Ikaw po ang Panginoon ko. Ang buhay ko'y handa kong ialay sa iyo. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Nang malaman ni Judas na si Jesus ay nahatulang mamatay, pumunta siya sa mga punong saserdote at sa matatanda ng bayan. Pinagsisihan niya ang kanyang mga ginawa. Isinauli ang 30 salaping pilak at winika. Nagkasala ako! Pinagbili ko ang dugo, walang sala! Ano yun para sa amin? Ikaw ang bahala sa iyo. Eto! Kunin ninyo! Hindi ko kailangan ng salapin ninyo! Pakawatan niyo si Jesus! Wala siyang kasalanan! Hindi nararapat na isama ang salaping yan sa kayamanan ng templo sapagkat iyan ay alaga ng dugo! Nagkaisa sila na ang salaping iyon ay ibili ng bukid ng isang magpapalayok upang gawing libingan ng mga dayuhan. Mula noon, ang bukid na iyon ay tinawag na Bukid ng Dugo. Patawarin mo ako, Panginoon! Kinaumagahan ay nagkatipo ng matatanda ng bayan at mga pinunong saserdote. Dinala nila si Jesus sa palasyo ng gobernador mula sa bahay ni Caifás. Hindi pumasok ang mga pinuno ng mga Hudyo sa palasyo upang huwag silang maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya't sa labas ay tinanggap sila ni Pilato at tinanong, Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito? Kung hindi po siya gumawa ng masama, hindi po namin siya dadalhin sa inyo. Nahuli po namin siya nanunulsol sa aming mga kababayan
upang maghimagsik at ang pagbabawal ng pagbabayad ng buwis kay Cesar. Nagpapanggap din siyang Kristo, ang hari. Kayo na ang bahala sa kanya at hatulan ninyo siya ayon sa inyong batas. Ngunit, Gobernador, hindi kami ipinahihintulutan na humatol ng kamatayan kanina. Hari ka nga ba ng mga Hudyo? Galing ba sa'yo ang tanong na iyan? O may nagsabi sa'yo tungkol sa akin? Sa tingin mo ba'y Hudyo ako? Ang mga kababayan mo at ang mga punong pari ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung ang aking kaharian ay nasa sanlibutan ito, pinaglaban na sana ako ng aking mga tauhan. Kung gayon, isa ka ngang hari? Ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako'y pinanganak at naparito sa sanlibutan. Nakikinig sa aking tinig ang sino mang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Nang dahil sa mga turo niya'y naghimagsik ang buong Judea. Nagsimula sila sa Galilea at ngayon narito na. Kung ang taong ito'y isang Galileo, dalhin niyo siya kay Herodes upang dooy mahatulan. At dinala nila si Jesus kay Herodes na nagkataon namang nasa Jerusalem ng mga araw na iyon. Matagal na niyang ibig makita si Jesus sapagkat marami siyang nababalitaan tungkol dito. Kung kaya't sila ay malugod na tinanggap ni Herodes at winika. Nasaan si Jesus? Jesus! Jesus! Sa wakas ay nakita rin kita. Sabi nga nila gumagawa ka raw ng mga himala. Maghimala ka. Nagpapagaling na may mga sakit at bumubuhay ng mga patay. Magmilagro ka at ngayon din ay palalayain kita. Madali naman ako kausap. Abay ko hindi ito gagawa na himala. Mabuti pang alisin niyo na lamang siya sa aking harapan. Ibalik niyo na siya kay Pilato. Sinasayang niyo lamang ang oras ko. At binalik nga nila si Jesus kay Pilato. Huwag kang makialam sa taong banal na iyan. Wala siyang kasalanan. Labis akong nahirapan dahil sa aking panaginip kagabi tungkol sa kanya. Tuwing pista ng Paskwa, nakaugalian na ng gobernador na magpalaya ng isang bilanggo. Sino man ang naisin ng mga taong bayan.
Ayon sa inyong kaugalian, nararapat akong magpalaya ng isang bilanggo ngayong Paskwa. Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas na isang magnanakaw o si Jesus na inyong inihabla? Si Barabas po! Ano ang gagawin ko kay Jesus? Pa ako sa krus! Patayin siya! Napipilan si Pilato sa naging asal ng taong bayan. Kung kaya't naisip niyang si Jesus ay ipahagupit muna. Lamog at duguan ang buong katawan ni Jesus sa walang awang paghahagupit ng mga kawal sa kanya. Kumuha sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Siya'y sinuotan nila ng isang balabal na pula. Pagkatapos, pinahawak sa kanyang kamay ang isang tangkay na tambo. Siya'y niluhod-luhuran nila at kinutya ng ganito. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya. Narito ang tao. Mayroon kaming kautusan. At ayon sa kautosang ito'y nararapat siyang ipako sa krus sapagkat nagpapanggap siyang anak ng Diyos! Ayaw mo akong kausapin. Alam mo bang maaari kitang palayain o ipapako sa krus? Magagawa mo iyan. Sapagkat pinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan. Kung kaya't mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito sa harapan mo. Kapag pinalaya mo ang taong yan, hindi ka kaibigan ni Cesar. Ang sino mang nagpapanggap na hari ay kalaban ni Cesar! Narito ang hari ninyo. Ipako sa krus! Patayin siya!
ipapapako ko ang inyong hari. Caesar lamang ang aming hari. Di ko pananagutan ang kamatayan niya. Pinanaanagutan namin at ang aming mga anak. Palayain si Barabas. Dalhin si Jesus sa kalbaryo ng kanyang kamatayan ayon sa inyong kagustuhan. Kinuha nga nila si Jesus. Hilit nilang ipinapasahan kay Jesus ang krus na pagpapakuan sa kanya papunta sa Golgota, ang lugar na kung tawagin dako ng bungo. Sa di kalayo ay may isang babaeng nagngangalang Veronica. Ang naglakas ng loob na lumapit upang punasan ang dugong dumadaloy sa mukha ni Jesus. Isang himala naman ang naging gantimpala niya. Ang mukha ni Jesus ay nilarawan sa panyo niya. Makailang ulit ring bumagsak si Jesus dahil sa bigat ng krus na pasan at sa sakit na nararamdaman. Muling nabuwal si Jesus at napasubasog. Nangamba ang mga kawal na baka hindi na umabot si Jesus sa Golgota. Ano kaya't ipinasya nila? Ipabuhat ito sa isang lalaking nagnanghalang Simon, isang taga-Sireneo. Ikaw! Anong pangalan mo? Ako po si Simon na taga Sirene. Tulungan mo ang Panginoon mo! Ngunit bakit ako? Ako'y napadaan lang at nagmamasid. Wala kaming pakialam!
nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, mga babaeng nananaghoy dahil sa kanya. Panginoon! Panginoon! Anong ginagawa nila sa'yo? Bakit ka pinarurusahan ng ganito, Panginoon? Bakit? Panginoon! Huwag ninyo akong tangisan. Tangisan ninyo ang inyong mga sarili at inyong mga anak. Sa paghihirap na ito ni Jesus, ay naroon din si Maria. Nananaghoy ang ina at halos mamatay na makitang ang kanyang minamahal na anak ay duguan at pinaparusahan. Tila ba bawat hatay sa katawan ni Jesus ay nauukit din sa kanyang puso at kaluluwa. Nakikita ang pagpapahirap kay Jesus ay labis na dumudurog sa kanyang ina. Dugo ng kanyang dugo. Laman ng kanyang laman. Nung dumating sila sa Golgota, binigyan nila si Jesus ng alak na may mira, ngunit hindi niya ininom. May dalawa pang kriminal na inilabas ang mga kawal upang patayin kasama ni Jesus. Ipinako rin nila ang dalawang kriminal, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa.
Matapos noon, ay ipinako nila si Jesus. Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Matapos nilang ipako si Jesus, kanilang pinaghati-hatian ng kanyang mga damit. Isinulat sa itaas ng krus ang paratang laban sa kanya. Ito si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Ang mga tao na may nakatayo roon at nanonood habang si Jesus ay kinukutya ng mga pinuno ng bayan. Di ba't ikaw ang gigiba ng templo at muli magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ang iyong sarili. Kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Nailigtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba't ikaw ang hari na Israel? Bumaba ka ngayon sa krus at maniniwala kami sa iyo. Tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba't ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Wala ka na bang takot sa Diyos? Isa ka rin sa pinaparusahan katulad niya. Tama lamang na tayo parusahan dahil sa ating mga nagawa. Ngunit ang taong ito'y walang masamang ginawa. Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo. Ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, Ina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim ang buong lupain. Na mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw ng malakas si Jesus. Eli! Eli! Lama sabachthani! Diyos ko! Diyos ko! Bakit mo ako pinabayaan?
Si Elias ang tinatawag ito. Hayaan ninyo. Tignan natin kung darating si Elias para iligtas siya. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, Ako'y nauuhaw. Naganap na! Naganap na! Ama ko, sa iyong mga kamay ay inihahabilin ko ang aking kaluluwa. pagsapit ng dilim, dumating si Jose, isang mayamang taga-Arimatea na tagasunod din ni Jesus. Hiningi niya kay Pilato ang bangkay ni Jesus, kaya iniutos ni Pilato na ibigay ito kay Jose. Mahal na gobernador, ako po si Jose ng Arimatea. Narito po ako upang hingin ang inyong pahintulot na makuha ang bangkay ng Jesus na taga-Nazaret. Ang pasyon ng ating Panginoong Hesukristo.